sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok-may, di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya ay nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain na mga mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di, gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, pinagpalang linggo. Yan. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan, at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Long time no see. Long time no see, no? Sa mga nasa online, long time no see. No? Yung pinuntahan ko sa Australia, napakalamig at meron din pala tayong mga online parishioner doon na nagsisimba. Kaya kamusta po? Kamusta po? Nag-message sila nandun sa Australia. No? Simulan natin ating pagninilay sa isang kwento. At ngayong linggo ang aking kwento ay tungkol sa mag-inang kamelyo. Nakakita na ba kayo ng camel? Kahit sa picture. No, sa picture na lang, no? Picture na lang. Alam niyo itsura ng camel? Hindi ko alam kung nakwento ko na ito, pero itong mag-inang kamelyo na ito, minsan nagpapahinga sa ilalim ng puno. Dahil tirik na tirik ang araw, lumilim ang mag-inang kamelyo sa ilalim ng puno at doon nagkwentuhan. Napunta ang kanilang kwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa kanilang buhay. Maganda naman talaga, no? Pagkwentuhan ang buhay, no? Huwag ibang buhay, no? Buhay mo. Hello? Okay, makipagkwentuhan ng mga buhay ng may buhay. Buhay nyo. Kapag di mo alam nangyayari sa iyong buhay, yan ang pagkwentuhan yung pamilya. Diba? Kaya itong mag-ina na to, kwentuhan tungkol sa kanilang buhay. At napunta ang kanilang kwentuhan sa pagtatanong ng kanyang anak. Tinanong ng batang kamelyo ang ina. Sabi niya, Nay, bakit tayo may bukol sa likod? Nawala ang ibang mga hayop gaya ng elepante,
gaya ng unggoy, gaya ng ibon at leon. Sumagot ang ina, anak, kasi tayo ay desert animal. No? Pang-disyerto tayo. At itong bukol na ito, na nasa likod natin, ginagamit yan para mag-imbak ng tubig. Para tayo ay mabuhay sa disyerto. Ganun pala yun. Yung pala. Kaya pala may bukol sa likod ng kamelyo. Nagtanong uli ang anak, Nay, bakit bilugan ang ating binti at mga paa? Sumagot ang ina, anak, para yan makalakad sa buhangin sa disyerto. Kaya bilugan ang ating binti at paa. Para kapag lumubog, walang sasabit. Nga naman di ba? No, imagine mo, kapag yung binti mo ay puro kanto. Yung binti mo ay, di ba? No? Tuwid lang, bilugan. Kapag lumubog, pag inangat mo, tuwid lang. Di ba? Madaling mabubunot sa buhangin. Galing pala, no? Muling nagtanong ang anak, Nay, bakit ang haba ng pilik mata natin? Sa haba, madalas hindi tayo nakakakita. Hindi ako nakakakita ng malinaw sa sobrang haba. Sumagot ang ina, anak, ang mahabang pilik mata natin ay nagpoprotekta sa atin para sa alikabok. Sa disyerto, mahangin. Para hindi papasok ang alikabok o buhangin sa ating mga mata. Kaya meron tayong mahabang pilik mata. Wow! Ang galing pala, no? Ganun pala. No? Kaya napaisip ang anak na kamelyo. Ang ating bukol sa likod ay para mag-imbak ng tubig. Ang bilugang binti at paa ay para sa buhangin ng disyerto. At ang mahabang pilik mata ay para sa alikabok ng disyerto. Lahat ito dahil tayo ay desert animal o pang-disyertong hayop. Tama anak, ganun nga. Muling nagtanong ang anak, kung ganun nay, anong ginagawa natin sa zoo? At natahimik ang ina. Hello, ang tahimik nyo. Nagets nyo ba ang kwento? Ang aral, ang ating mga katangian ay mapapakinabangan kung tayo ay nasa tamang lugar at tamang panahon. Sabihin nyo nga, tamang lugar at panahon. Mga kapatid, ito ang nais ituro at paanyaya sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito, ang ilagay ang ating mga katangian sa tamang lugar at tamang panahon. Kaya na lang sa unang pagbasa, nagsalita ang Panginoon sa mga tao sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Ang sabi sa mga tao, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ulitin ko, makatarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagdiligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Alam niyo po kasi, kaya nasabi yon ni Propeta Isaías, kasi marami noong panahon na yon ang sumusuway sa Diyos. Kaya nga, nagsasabi na ang Diyos, napaparating na ang pagliligtas. Kaya naman, nararapat lang na gawin na ang matuwid. Kumbaga, binibigyan na sila ng warning. Malapit na ang pagliligtas. So anong dapat gawin? Tuwirin na ang buhay. Di ba ganon? Kapag may malapit na paparating na bagyo, binibigyan tayo ng warning. Low. Di ba bumagyo nitong mga nakalipas, no? Pag sinabing may bagyo, alam mo na ang gagawin. Ha? Alam mo. Alam mong dapat mong gawin. At ganon din yung nangyayari noon.
Malapit ng pagliligtas pero ang dami pa ring pasaway. Ang dami pa ring matigas ang ulo. Ang dami pa ring hindi sumusunod sa Diyos. Kaya nga ang sabi ni Propeta Isaías, gawin ang makatarungan at matuwid. Tuwirin na. Malapit ng pagliligtas eh. Di ba ganon? Pag malapit na ang katapusan, magbabago ka na. Tutuwirin mo na. Magpapakabait ka na. Gaya ng kapag nakikita mong hindi maganda ang nangyayari, mananahimik ka na lang ba? Wala ka bang gagawin? Kung nahihirapan ang pamilya, wala ka bang gagawin? Hindi ba dapat diyan lumalabas ang ating katangian? Kapag naghihirap ang pamilya, kapag krisis ang pamilya, di ba? Anong katangian dapat lumalabas? Dapat lumalabas yung kasipagan. Ano pa? Pagtutulungan. Ano pa? Pagtitipid. Ano pang katangian? Pagsusumikap. Di ba? Hello? Ang hirap na nga ng pamilya, pasaway ka pa. Tama, Romel? No? Ang bigat na nga ng mga bayarin. No? Aksaya ka pa na aksaya ng kuryente. Tama? Diba? Ang konti na nga ng kinikita. Waldas ka pa ng waldas. Hindi ka na lang magtipid. Diba? Diba ganon? Kapag naghihirap ang pamilya, dapat ilalabas mo kung ano ang maganda at matuwid na katangian. Kung may sakit ang mahal sa buhay, hindi ka ba kikilos? Romel, may sakit si Kuya Buddy. Anong dapat katangian ang lumabas? Di ba dapat malasakit? Di ba dapat pag-aaruga? Di ba dapat pagmamahal? Di ba dapat pag-aalala? Di ba dapat ganon? Wala. May sakit na nga ang tatay mo. Ayaw mo pang bisitahin. May sakit na nga mahal sa buhay mo. Ayaw mo na namang alalahanin. Wala kang malasakit. Di ka man lang makatulong. Hello? Tahimik nyo. Father, kadarating mo lang, grabe ka, nag-sermon ka na naman. No? Di pa, anyaya lang yun. Di ba ganon? At yung mga panahon na yon, malapit na yung pagliligtas. Kaya ang paanyaya ng Panginoon sa mga tao, ilabas ang katangiang matuwid. Ilabas ang katangiang makatarungan. Di ba ganon? Pagka mahirap ang pamilya, anong makatarungan gawin? Huwag ka na magpabigat. Kapag hirap na magbayad ng kuryente, anong gagawin? Patayin mo yung ilaw. Hanggat maaari, magtipid. Di ba? Kapag hirap na ang nanay mo sa pagbayad ng matrikula, anong gagawin? Kalingan mo sa eskwela. Sulitin mo bawat minuto na ikaw ay nasa eskwela. Di ba? Dapat doon lumalabas ang tunay na katangian. Sa anumang panahon o sitwasyon, wala nang tamang oras, kundi ngayon. Gawin mo ngayon. Naghihirap ang pamilya, ilabas ang katangiang matuwid. May sakit ang mahal sa buhay, gawin mo ang dapat na katangian. Magulo ang pamilya o magulo ang bansa, ipakita ang katangiang makatarungan. Samantala, sa ating ebanghelyo, isang Kananeyang ina ang ginamit ang tamang oras at tamang panahon para ipakita kay Jesus ang kanyang tunay na katangian. Sakto, napadaan si Jesus noon. Sino ba naman magsasabi? No? Mapapadaan si Jesus. Sino ba naman mag-aakalang dadaan si Jesus? Para sa iba, ang Kananeyang babae ay tagalabas o hindi kabilang dahil hindi siya Hudyo. No? Kumbaga tinuturing na outsider. No? Kaaway ng mga Hudyo, kumbaga. Pero kahit ganon, mas umiral sa Kananeyang babae ang matuwid na katangian.
na siyang ikinamangha ni Jesus. Ando na yung pagkakataon eh. Hindi mo pa ba susunggaban? Minsan lang dumaan si Jesus. Hindi ka pa ba magpapakitang gilas? Di ba minsan gano'n, no? May dumating na pagkakataon, pinalampas mo. Noong napunta sa iba, ngayon nagsisisi ka. Di ba? Andiyan na eh. Kapag dumating ang panahon, dumating ang pagkakataon, pakitang gilas na. Dumating na si Jesus eh. May 3 katangian, ipinakita ang Kananeyang babae. 3. Una, ang katangiang mapagmahal. Sabi nyo nga, handa ang Kananeyang ina na gawin ang lahat para mapagaling ang kanyang anak. Diba pag mahal mo, gagawin mo, kahit manikluhod, kahit maging kahiya-hiya, kahit mamalimos, ginawa ito ng Kananeyang ina. Di ba ganun pag mahal mo? No? Pag mahal mo ang isang tao, gagawin mong lahat. Yun ang katangian. No? Lahat, kaya nga yung mga magulang, no, ginagawa ang lahat para maitaguyod ang pamilya kahit masakit na. Kahit na hindi na maganda, nilalaban pa rin ang pamilya. Di ba? May ganun ba rito? Yung anak, di ba? Kahit na hirap na sa pambaon, pumapasok pa din. No? Kasi mahal eh. May pagmamahal. May pagmamahal para sa pag-aaral. May pagmamahal para sa magulang. Di ba? Yung mga breadwinner, no? Marami, mga nasa abroad, no? Grabe, kung magtrabaho. Nakita ko yon. No? Bakit? May pagmamahal. Pero yung mga nasa Pilipinas na pamilya, meron bang pagmamahal? Waldas. Yan, oo. No? Kung mahal mo, yung breadwinner, dapat gagawin mong magaang ang kanyang buhay. Di ba? Yun siya yung nagpo-provide, huwag kang pabigat. Siya yung nagbibigay, huwag kang pasaway, pakinggan mo yun. Ha? Yun man lang magagawa mong tulong. Sa ngalan ng pagmamahal. Wala, no? Binibigyan ka na nga, tinutulungan ka na nga, sakit ka pa ng ulo. Hello? Ha? Yung may mga breadwinner dyan, ha? Hindi ko alam sino man yun sa pamilya nyo. Magulang man yan o anak, huwag kayong pabigat sa kanila. Ha? Ginagawa nila dahil sa pagmamahal. Gawin nyo rin ang lahat sa ngalan ng pagmamahal. Pangalawang katangian, mapagpakumbaba. Pakiulit. Ano yung una? Pangalawa, kahit na sa kasaysayan, merong hidwaan ang mga Kananeya at Hudyo, ang Kananeyang ina ang unang tumawag kay Jesus. Siyang unang lumapit. Siyang humiling. At kinilala pa niyang Panginoon si Jesus. Mapagpakumbaba. Yun ang magandang katangian. Kapag magulo ng pamilya, ang unang dapat lalabas na katangian, pagpapakumbaba. Hindi maayos ang pamilya kung walang pagpapakumbaba. Ikaw na nga may kasalanan, ikaw pagalit. Ikaw na nga matigas ang ulo, ikaw pa ang ayaw lumapit. Ikaw na nga yung nakagawa, pero ikaw pa rin. No? Ikaw pa rin yung nagmamatigas. No? Sa pamilya kailangan merong ganun eh. 'Di ba? At ganun din sa trabaho. Oh, ganun din sa trabaho. No? Kailangan may pagpapakumbaba. Kaya magulong mundo. Kasi lahat nagpapataasan. No? Ikaw tong empleyado, ikaw pa tong hindi nagsasabi bakit ka absent. Hello? Sino dapat? Yung amo? Yung empleyado? Di ba dapat gano'n? Yung pagpapakumbaba yun eh. Di ba? Simple. Paano ka maintindihan kung di ka nagsasabi? Paano ka mauunawaan kung di ka lumalapit at humihingi? Yung Kananeyang babae, nagpakumbaba. At pangatlong katangian, mananampalataya. Siya,
Ano yung una? Pangalawa. Pangatlo. Kahit na siya ay mula sa mga walang pananampalataya, ang Kananeyang babae nagpakita ng paniniwala. Mantakin mo yun. Wala silang pananampalataya. Pero ang Kananeyang babae nito, nagpakita ng paniniwala. Naniwala siya na mapapagaling ang kanyang anak sa pamamagitan ni Jesus. Naniwala. Yun. Magandang katangian yun. Yung pananampalataya, yung kapag hindi mo na alam ang gagawin, hindi mo alam kung paano susolusyonan, hindi mo alam kung anong nangyayari, manampalataya. Maniwala. Doon mo ilalabas ang katangian na yun. Dahil sa pananampalataya, ibibigay ang hindi mo kayang maisip. Mga kapatid, nawa ang Kananeyang babae ang maging ating modelo sa araw na ito para alamin kung saan ipapakita ang ating katangian. Kailan? Tamang lugar at tamang panahon. Paano malalaman ang tamang lugar at tamang panahon? Kapag ito ay lugar o panahon na mapapalapit ka kay Jesus. Tamang lugar, tamang panahon, kapag ito ang lugar at panahon na mapapalapit ka kay Jesus. Gaya ng pagmamahal, nasa tamang lugar, tamang panahon. Kapag nag-aaral pa, wag muna. Nag-aaral pa Hindi ka mapapalapit niyan kay Jesus. At kung kasal na, tigilan mo na. Kasal ka na. Hindi na yan tama. Kung magmamahal ka pa ng iba o ng isa pa, tamang panahon. Ang pagpapakumbaba, pinapakita kung merong hindi pagkakaunawaan. Inilalabas para magkaroon ng kaayusan. At ang pananampalataya, inilulugar din. Marunong dapat tayong rumispeto. Marunong gumalang. Hindi nakakaapak at nakakasira ng ibang paniniwala. Tandaan, ang katangian ay mapapakinabangan kung ito ay nasa tamang lugar at tamang panahon. Kung hindi, ito ay mawawalan ng kabuluhan. Amen?